Magandang gabi, ako si Maricar Bautista. Ako naman si Robert Tan. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Malaki ang pagtaas ng presyo ng krudo epektibo na bukas. Department of Energy nakabantay sa mapagsamantalang gas stations. Mahigpit 50 bilyong pisong supplemental budget inihirit ni Senator Risa Hontiveros para sa tatamaan ng big-time oil price hike. Bastos na opisyal ng Department of Migrant Workers na Tulfo sibak sa pwesto. Alkalde ng Porac, Pampanga suspendido dahil sa ilegal na pogo. Dating Congressman Mike Defensor at Quezon City Councilor Aiko Melendez magtatambal sa 2028. Habang papalapit ang big-time oil price hike, nagkukumahog na ang mga motorista para humabol sa pagkakarga ng gasolina. Pero ang ilang gasolinahan nauna ng umanong magtaas ng presyo labag sa patakaran ng Department of Energy. Yan ang political update ni Ches Sulit. Dahil sa inaasahang pagsipa ng presyo ng petrolyo, nagkukumahog na ang ilang motorista para magpakarga sa mga gasolinahan. Kagaya na lang sa gas station na ito sa may Philcoa, Quezon City, kung saan, gaya ng inaasahan, blockbuster ang pila ng mga sasakyang hahabol sa pagkakarga ng gasolina bago ang big-time price hike bukas. Kanina nag-ikot sa ilang gasolinahan si Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, bisperas ng inaasahang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Isa rito sa may C5 Road sa Pasig City. Sa Quezon City, sinuyod din ang sa may Commonwealth Avenue at North Fairview. Ayon kay Fuentebella, nilabag na mga ito ang fuel pricing at loading policies ng Department of Energy. Wala pa kasing Martes, nagsipagtaasa na sila ng presyo. Ang gasolinahan sa Pasig, mula sa dating 51 pesos at 98 centavos kada litro ng diesel, umabot na sa 79 pesos at 9 centavos kada litro nitong March 7 lang. Yung nasa Commonwealth naman, nasa 71 pesos na ang kada litro ng diesel, mula sa 49 pesos at 76 centavos o mahigit 42% ang itinaas. Sa North Fairview, mahigit 44% ang itinaas at ngayon nasa 72 pesos na. Sa ilalim ng direktiba ng DOE, bawal ang premature price increase at profiteering sa lahat ng gasoline stations. Binigyan sila ng isang araw para sumagot. Pag may nakita po tayong violation, we are giving them this notice para magpaliwanag sa Department of Energy, sa Secretary, sa ating Director ng Oil Industry Management Bureau kung bakit sila nag-violate ng mga kondisyones na nakalagay doon sa Certificate of Compliance na binibigay ng Department of Energy. Bukod sa tatlo, mahigit 50 gas stations pa ang binigyan na ng show cause order mula sa 87 ininspeksyon sa buong bansa. Samantala, sa gitna ng sigalot sa Middle East na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis sa global markets, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 17 hanggang 24 pesos kada litro. 7 hanggang 13 pesos naman sa gasolina, habang 32 hanggang 38 pesos sa kerosene ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, habang hindi ito ang highest oil prices in history. Ito ang pinakamalaking record ng pagtaas ng pump prices. Paglilinaw ni Garin, ipapatupad ang staggered price hike sa mga sumusunod na araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatupad ng Shell, Petron at Total ang pagtaas ng presyo ng kanilang produkto. In 5 tranches naman ang mekanismo ng ibang oil retailers para sa pagpapatupad ng staggered price hikes. Dagdag naman ni Garin, hindi kontrolado ng DOE ang presyo ng langis dahil sa deregulation laws ng bansa. As an executive, we only follow what the law says. So, if there's a change, then I think it would be a welcome change also for us to be able to scrutinize more how the prices are computed, and if we should limit or make a uniform pricing. That's something that they can discuss and consider. Samantala, nitong weekend, ilang gas station na ang naubusan na raw ng supply ng diesel. Para sa Politico Nightly, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
Binanatan ng ilang kongresista ang mga kumpanya ng langis dahil sa umano'y mabilis na pagtaas pero mabagal na pagbaba ng presyo ng petrolyo. Sa gitna ng oil price hike, pinag-uusapan din sa Kamara at Senado ang mga posibleng hakbang ng pamahalaan. Kabilang ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin ang excise tax. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mabilis tumaas pero mabagal bumaba. Ito ang patutsada ng mga kongresista kaugnay sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi nila, tila nananamantala ang ilang kumpanya ng langis. Kapag ang fuel is going up, within 1 week, ang bilis ng taas natin. While if the fuel is going down, ang hina ng baba natin. Pero giit ng Department of Energy, ayon sa batas, wala naman kasi silang direktang kapangyarihan na kontrolin ang presyo ng petrolyo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify. What's positive about the news today is that they have agreed to stagger it. Stagger in a sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Nagpapatuloy ang diskusyon sa Kamara kaugnay sa hirit ng Malacanang na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax. Yes, according to Secretary Garin, nakausap po natin sila, nakikipag-ugnayan po sila at ang panawagan po ito ay gagawin po itong Lunes na po. So there will be a formal request from the President. Yes. Sa pagdinig kanina, ipinakita ng Department of Finance na milyong halaga ng pondo ang mawawala sa kita ng gobyerno sakaling mabura ang excise tax. Ayon sa kagawaran, aabot sa halos 136 billion pesos ang revenue loss sakaling ma-abolish ang excise tax simula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon. Noong nakaraang taon, nakakuha ng pinakamalaking kita sa excise tax ang pamahalaan mula sa gasolina na may halos 48%. Nasundan naman ang diesel na may halos 41%. Kerosene ang may pinakamataas na halaga ng excise tax na may 10 pesos kada litro. 6 pesos naman kada litro sa diesel at 3 pesos sa LPG. Sa kabila nito, pagbibigyan ng Ways and Means Committee ng Kamara ang hirit ni Pangulong Marcos na magkaroon ng kapangyarihan para suspindihin ang excise tax. Hindi natin sinususpend pa ang hindi Congress ang nagsususpend pero binibigay natin yung power na ito sa presidente mismo because he is in the best position. Nilalagay lang natin yung mga limits within which kailan, paano at gaano katagal niya lang pwedeng i-exercise ang pagsususpend ng excise tax. Aminado ang komite na malaki ang mawawala sa kita ng Pilipinas. Kaya ang pangamba nila, kung sakaling hindi maayos ang implementasyon nito, malulugi ang bansa. Kaya bago pa ito mangyari, ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 50 show cause order ang nihain nila ngayong araw. At mukhang mas darami pa raw ang bilang ng mga hindi sumusunod sa price adjustment. Posible raw kasing sumusobra ang patong ng mga estasyon sa kanilang presyo. Kaya minomonitor ng DOE ang galaw ng mga ito. Samantala, ipaprioridad ni Senate President Tito Soto ang anumang hiling na mabigyan ng emergency powers sa PBBM para matugunan ng gobyerno ang tumataas na presyo ng langis sa bansa. Hindi pa naman tayo currently nangarailatam but only. But we'll prepare for it. Basta kami, na Senate ko, ano may tutulong namin sa Executive Department, you can be sure that we will do our best. Ipa-prioritize SP yung emergency powers? Yes. Okay. Discuss it. Sinigundahan din ito ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon kay Lacson, tanging yung mga ayaw lang matulungan makaahon sa paghihirap ang mga kababayan ang tatangging mabigyan ng emergency powers ang Pangulo. At most priority anya para sa Senado ang pagtalakay para rito. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. At sa usapin pa rin ang big time oil price hike bukas. May ilang mga gasolinahan na nagtaas presyo kabilang ng isang gas station sa Valenzuela City. Makausap natin ang mismo alkalde ng lungsod, Mayor Wes Gatchalian. Magandang gabi po, Mayor Wes. Hi Robert, magandang gabi po sa inyong lahat at kay Maricar din. Magandang gabi po. Good evening, sir. Good evening,
Sir, kumusta po ang inyong naging inspeksyon ng mga gas station sa Valenzuela po ngayon? May mga nakita na ba na kayong mga pasaway at nagsasamantala? Well, actually po, ang first po na pinuntahan natin today ay actually galing po sa inyo, no? When I saw the video ng report ng Billionario.com, paukol po sa isang gas station po na nagpresyo na kahapon pa lang ng higit na 100 peso per liter, no? Dahil lang LGU doesn't have direct jurisdiction over these gas stations, ang unang ginawa ko po ay minessage natin si Secretary Garin, and within the day po, kanina umaga dumating na po ang kanyang operatives, no? So, under investigation po sila together. We made a joint task force together, kasama ng BPLO, kasama dyan ang LIDI po namin, and even the Senro, and pinasok po namin kanina ang nasabi pong gas station. So, under investigation po. Pero today rin ho, umikot din ho kami, and so far wala po kaming nakita with similar issues po in the other gas stations in Valenzuela. But just to share to you, Robert and Maricar, the first thing I did also today is in-empower natin yung Price Monitoring Coordination Council ho natin. So this is the body ng LGU that helps national government tulad ng DOE to police po yung mga establishments natin, no? The objective is maiwasan, of course, yung pagtaas ng presyo to make sure na ang mga gas stations natin ay sumunod po sa published announcement ng Department of Energy. And of course, kasama na rin dyan po yung possible hoarding or possible price manipulation. So this council ay in-engage na po natin and in-empower na po natin. So umiikot na ho sila ngayon. Okay, Mayor Wes, bukod po sa mga nabanggit nyo, no, so ano pa hong ang mga hakbang ang ginagawa ng LGU para protektahan ang mga motorista sa mga nagsasamantalang gas stations? Opo. So, first of all, ang una natin ginawa din this morning po ay nagkaroon tayo ng dialogo with all the TODA drivers natin and operators in Valenzuela City, no? Of course, pag magkaroon tayo o may mahanap tayo na nagpasasamantala po ng mga gas stations, ang una po talaga na apektuhan not only the motorists but the TODA drivers po natin. So ang una po na ginawa ho natin ay kami po sa Valenzuela ay through an executive order which will be released by tomorrow, I signed it by today, is mag-increase na po tayo ng ating pasahe by 2 pesos. So ito po, kanina ho, there was a long dialogue, a meeting with them. We are trying to balance po kasi, no? May mga proposals sila, but I'm trying to balance ho na hindi rin mahirapan po yung consumers natin o mga pasahero ho natin. So we came to an amicable figure na 2 pesos po will be the best with the scenario right now, no? So, kumbaga, in Valenzuela kasi may ordinance ho kami na matagal na, no? Existing ordinance back in 2011 kung saan may bracketing ho kami. Dahil alam po natin na very volatile po ang increase ng mga fuel natin, and we are a country that is dependent on importation. So, ang ginawa ho namin, may bracketing po kami. For example, pag tumaas po ng 41 to 50 pesos, 8 pesos po ang kanilang papasahe, no? Pag tumaas ng 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 1 peso, 1 peso, 1 peso po ang increase. But today ho, talaga pong with the situation right now, we are forecasting already na medyo mahaba po ang epekto nito sa ating mga tricycle drivers here in Valenzuela City. So we agreed now to increase, dati kung 1 plus 2 pa ho, so almost 3 na ho na increase ho yun, in order to help our TODA tricycle operators and drivers to survive. But of course, not putting aside yung mga consumers natin at pasahero. So kanina medyo matagal po yung naging debate po with the Federation. Yun nga po ang itatanong ko pong sunod, no, sir.
Kasi syempre meron naman mga maapektuhan ng mga consumers. So ano ho yung naging reception sa kanila? Kasi medyo mabigat din po yan. Yes. We'll yet to see pa lang, Maricar, kasi tomorrow pa lang po namin ilalabas ang executive order natin. But tomorrow naman, early morning, I have a consultation with the jeepney operators and drivers naman. So, ganun din, baka we will be hearing kung anong support na kailangan nilang pwedeng mabigay ng pamahalaan lungsod ng Valenzuela. Then sunod po, we will perhaps have a consultation with the consumer groups in Valenzuela. So talaga pong nauna na ang mga operators natin kasi na-forecast na po namin na sila po ang magiging badly affected nitong pagtaas po ng ating fuel. And Robert, Maricar, kung maaari ko lang pong maidagdag, we had the similar experience po, no? Yung nagkaroon po ng Russia-Ukraine na war, ganun din ang situation, bigla nagtaas po ng malaki. So I remember during my first term, a few years back, nagbigay po ang lokal na pamahalaan ng fuel subsidy, no, of 500 pesos per driver. So ito po ay back then nakatulong ng malaki po sa kanila. It's not so much with sa dami po ng operators here in Venezuela, but nakatulong po ito mag-augment talaga sa malaking gap ho ng presyo. So we are studying again if ito po in the next 2 to 3 weeks or even months ay malaki po ang gap na naman ng pag-increase natin, no? Ay baka kailangan na rin po magbigay ulit ng lokal na pamahalaan ng what we call the fuel subsidy to help them survive lang. Mayor West, habang minomonitor nyo po yung mga gasolinahan, may mga namomonitor rin po ba kayong mga insidente ng panic buying ng grocery dyan sa lungsod po ninyo? Okay. So that's the job of what I mentioned a while ago, the price coordinating council ho namin sa Valenzuela. So far po, wala naman po. But kanina po on the ground, nakita ko ho ang haba ng pila sa mga gas stations ho natin. Pero sa mga supermarkets, convenience store, wala pa ho as of now. But I've already tasked our local investment board, no, yung price under sa kanila yung Price Monitoring Council, to go around already and to monitor. I remembered ho back in the days of the pandemic po, ay ang unang binantayan po namin yung hoarding. So, Valenzuela was one of the first LGU na naglagay ho kami ng price cap para ho hindi maabuso yung pagbili ng marami tapos itatago or pagbili ng marami i-resell. So, that's something na i-monitor ho namin because we want the playing field to be even, no? So, yung mga taong may kaya lang bumili ng konti ay matulungan ho natin as compared naman po sa mga may kaya o mayayaman po na kaya bumili po ng mas marami. So that's something po na papag-aralan na ng pamahalaan lungsod ng Valenzuela through our local Price Monitoring Council. Okay, Mayor, sa bahagi naman po ng LGU, ano ang inyong ginagawa para makatipid sa konsumo ng kuryente at krudo? Naka 4-day workweek na rin po ba kayo? Nagsimula na po kayo ngayong araw? Well, we already read the directives po ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Yet, pinag-aaralan pa rin ho namin together po ng aming admin and human resource. At sa ngayon, hindi pa ho kami nag-announce. The reason being po is, number one, we are very worried na ma-delay po yung mga transaksyon ng mga constituents natin pag ginawa nating 4-day work week. For example po, kung may namatayan, may medical assistance at kailangan na po nila ASAP, mahirap pong sabihin na bumalik na lang ho kayo ng Lunes kung Thursday po ang pumunta siya ng Thursday. So, and secondly, I'm very worried po na mag-pile up rin po yung mga possible na trabaho po in LGU. From 5 days to 4 days po. Alam niyo naman po ang LGU talaga pong ito po ay 24/7 job ho ito, and we are always ready to serve dapat our constituents, no? So inaaral muna namin yung systems namin kung kakayanin ba namin yung backlog from 5 to 4 days
before we give the decision. Pero kanina po ay naglabas na rin po ako ng executive order to support the government's effort in conservation. So number one, mga examples po doon, kahit 5 p.m. po ang labasan, 4 p.m. ay pwede na nating ipatay yung aircon. Ayun. Pag lunch break naman na 12 to 1 o'clock, dapat po patay yung aircon, patay po yung ilaw. Para makatulong po. Yes, opo. And then, just to share to you, yung marami po kaming sasakyan ng city, no? Usually po, I met with the property department, usually po, nagbibigay ho kami ng allowance of 30 pesos per liter per week, no? Ay binaba na po namin ito. So meaning, kailangan mag-budget po ang mga Malaki pong bagay yan po, Mayor, no? Para mabawasan po yung mga konsumo at makatipid po. Anyway, on that note po, Mayor, marami pong salamat for giving your time po dito po sa amin, dito sa Politico Nightly. Maraming salamat. Yes, maraming salamat din po sa pagkakataon at good evening po sa mga sumasubaybay ng inyong programa. Samantala, umani ng batikos ang isang personnel ng Department of Migrant Workers sa Bahrain matapos mag-viral ang video ng umano'y pagsusungit at pagtataboy sa mga OFW na humihingi ng tulong sa embassy. Yan ang political update ni Dexter Ganibe ng Abante. Dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na magganito, tapos kami gano'n. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano ho yan? Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Ang video na ito ang pinarating ng mga OFW sa Bahrain sa opisina ni Senator Rapi Tulfo. Inirereklamo nila ang lalaking personal umano ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy doon dahil sa pagsusungit sa mga kapwa Pinoy at nagtaboy sa kanila. Bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, agad inaksyonan ni Senator Rapi Tulfo ang viral video at nakipag-ugnayan kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak ngayong Lunes. Aminado naman si Secretary Kakdak na may pagkakamali rin siya sa kanyang panig dahil sa nabanggit daw niya sa isang interview na mayroong $200 na pamimigay na ayuda sa mga OFW doon. Nag-issue ka pala ng statement na $200 for every OFWs na pumunta sa embahada para humingi ng financial assistance. Sen, nagkamali rin ako kasi yung $200 dun sa repatriation, kunyari pag-uwi yung tao, $200. Nagpamahagi ho kasi ng financial assistance doon isang araw bilang pantawid lang kasama na ang food packs, gano'n. Doon sa mga temporarily out of work, no pay, binigyan ng halaga ng 3,000 pesos. Pero ganun pa man, dahil sa inasalan niya ng kanilang personnel doon, sinibak na ito at pinare-recall o pauuwiin na sa Pilipinas. Iminungkahi naman ni Tulfo na sa halip na papilahin sa mga embahada para makakuha ng ayuda, maaring idaan na sa mga e-wallets ng mga OFW na apektado ng giyera sa Middle East. Iimbestigahan rin ang bisor ng DMW personnel na nagsungit, pero mas uunahin umano ang pag-recall sa supladong empleyado. Isang kahihiyan ng masibak sa trabaho at mapauwi sa Pilipinas. Pero ayon sa ilang kababayan, smart move ang ginawa ng DMW personnel dahil malalayo na siya sa kapahamakan, makakapiling pa niya ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Bagay na dapat umanong tingnan ng gobyerno dahil maaring gayahin ng ilang empleyado sa gitnang silangan upang mailayo sila sa peligro doon. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante. Nanawagan si Partido Reforma Chairman at dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ng agarang aksyon ng pamahalaan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at paghina ng piso. Ayon kay Alvarez, direktang tatama sa mga Pilipino ang oil price surge sa pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kaya giit niya magkaroon ng targeted subsidies para sa mga apektadong sektor at mas mahigpit na pagmomonitor sa presyo at supply ng langis. Binigyang diin din ni Alvarez na sa panahon ng global crisis, mas lalong kailangan ng mga Pilipino ang matibay at agarang pamumuno mula sa pamahalaan. Magbabalik ang Politico Nightly.
Kung may panukalang emergency powers sa Pangulo, may mungkahi ring magpasa ng emergency supplemental budget para sa PUV drivers. Ayon naman sa isang dating energy secretary, dapat pili lang ang bigyan ng tulong ng gobyerno. Ang detalye sa Politico Update ni Lean Bustillos. Habang nagpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, may panibagong hakbang na pinag-aaralan sa Senado, ang pagsuspinde ng value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, mas direktang mararamdaman ng mga Pilipino, lalo na ang mahihirap, ang bawas presyo kung VAT ang sususpendihin. Kasabay nito, tinutulak din nila ang 52.8 billion pesos na emergency supplementary budget para makatulong sa mga sektor na matinding tatamaan ng oil price hike. Another recommendation na pinag-aaralan din namin, it might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. We are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget. Sa panukala, 12 billion ang ilalaan para sa transport sector, 2.8 billion para sa agriculture at 38 billion para sa emergency fund, kabilang ang repatriation at reintegration ng mga OFW na posibleng maapektuhan ng krisis sa Middle East. Pero para sa dating Energy Secretary na si Leyte Governor Carlos Jerico Petilla, mas epektibo ang tulong ng pamahalaan kung targeted ang subsidy at hindi pangkalahatan. Sino ba ang kailangan i-subsidize natin? Working class. Kasi pag tinanggal ko yung excise tax, pati yung may-ari ng eroplano, tsaka yate, ng private plane, tsaka private yacht, papalakpak. Mga naka-SUV, papalakpak. Pero pag ginawa nating targeted, magbawas kayo ng leisure nyo because these are non-essential. Pero yung taong bayan, yung sumasakay ng jeep, sumasakay ng tricycle, unahin natin yun kasi yun ang tatamaan. Giit ni Petilla, mas makabubuting diretso sa mga sektor na pinakatatamaan tulad ng mga driver at manggagawa ang tulong ng pamahalaan sa halip na malawakang subsidy na makikinabang pati ang mga hindi naman apektado. Para sa Politico Nightly, Ian Bustillos, Abante. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si House Ways and Means Committee Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Magandang gabi po, Kong Miro. Magandang gabi po. Magandang gabi, Robert, sa Maricar. Kong, nakipag-ugnayan na ba sa Kamara si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng hiling niyang emergency powers para bawasan o suspendihin ang fuel excise tax? Well, kaninang umaga, nagkaroon kami ng hearing sa Committee on Ways and Means kung saan namin tinalakay yung usapin nga ng suspension ng ating excise tax sa fuel. Nandun din ang mga representatives ng palasyo sa pamamagitan ng kanilang PLLO. At sinabi nila may na yung kahinga at yung pakiusap na gusto ng Pangulo i-certify as urgent itong usapin sa pagsususpend ng excise tax on fuel. Yes, sir. So ano po yung nakikita niyong timeline para mabigyan ng emergency powers ang Pangulo? Alam mo, Maricar, ang problema kasi 2 linggo na lang ang natitira. So effectively, we only have 5 session days within which to pass itong napaka-importanting panukala. At mahalaga na mabigyan tayo ng certification of urgency. Otherwise, hindi talaga siya aabot. Dahil may requirements tayo sa Ligang Batas na kinakailangan itong dumaan sa ilang araw ng pagrepaso mula first, second, and third reading. But if we are given a certification by tomorrow, which we have been assured, meron po kaming hearing bukas sa committee din po namin at pagdating po na bukas ay ma-approve namin and then sa plenaryo, pwede po namin ma-approve yun all in one day para po ma-finalize rin po ng Senado so that by next week, we can have a bill that now empowers the President to suspend. Hindi po ito suspension, ha? Ang amin lang pong ginagawa is binibigyan po namin ng Pangulo ng poder o kaya ng kasangkapan o ng armas para makapagdesisyon kung kailan ito dapat isuspend. Kung sa pagdinig po ng Ways and Means Committee kanina, sinabi ng mga economic managers na nasa 136 billion ang posibleng mawala sa gobyerno kapag sinuspinde po ang fuel excise tax. Tugma ba ito sa inyong sariling projections at hindi ba madedehado ang gobyerno kung hindi makokolekta ang buwis na ito?
Actually, ang total excise tax na sa isang taon, nakarang taon, was 172 billion pesos. Ganun siya kalaki. Ito yung napaka-importanting source of revenue ng ating pamahalaan. Pero apektado kasi hindi lang siya isolated na source of revenue or source of tax. Ang mangyayari kasi dito is habang tumataas din yung presyo ng gasolina, tumataas din yung mas kakaunting tao may kaya din bumili. So effectively, ang ating tax dito is fixed. So kung halimbawa unleaded, 10 piso yan. Kapag ito ay diesel, 6 na piso yan. So kapag tumaas din ang presyo ng gasolina, hindi na rin bibili ang ating mga kababayan. So whatever it is that we are expecting to lose, sa totoo lang, hindi na rin natin yan makukuha because hindi na rin kaya ma-afford ng taong bayan. Ano mangyayari? Pag umabot, sumirit po ang ating bawat litro, aabot po ng 100 piso. Halimbawa, ang dati pong pamilya na may 2 sakyan, isa na lang po yan. Yung dating may isa, mag-jeep na po yan, mag-LRT. So kung hindi po sila magbibiyahe, wala na rin pong gasolinang bibilhin, wala na rin pong excise tax na makukolekta. So what is the middle ground? The middle ground is we need to find ways to give government the necessary weapon para mas masustain natin itong demand ng publiko. Right now kasi, ang alam naman ng marami is that 80% of, well, practically all our oil is galing sa imports. Umaasa tayo dyan. We are the 35th largest consumer ng langis sa buong mundo. Pero wala tayo kahit isang bariles na nanggagaling sa atin. So since we cannot solve supply, dependent tayo kapag umatching ang Middle East at nagkalagnat tayo, nagkaka-pneumonia tayo rito, the only thing we can intervene in is really reducing the price by removing these taxes. So, simple formula lang. Kung ano may tutulong natin to make it more affordable, nagtutuloy-tuloy ang supply o mas nagiging affordable ito sa taong bayan. Okay, gaano po katagal sa tingin nyo dapat magkaroon ng emergency powers ang Pangulo kung sakaling maibigay po ito sa kanya? Well, sinabi namin sa panukalang batas na merong triggers kung kailan niya pwede ito gawin. Then pangalawa is, binabalangkas pa namin ngayon na hindi dapat lumagpas ng 6 na buwan ang powers na ito. Critical kasi na ang ating punto dyan is kapag umabot ng $80 per barrel ang crudo, ay pwede ninyang exercise ito. Pero oras na mawala din po yan, yung kanyang capacity po, yung suspension, nawawala din po. Yun ang limits po natin. So when you ask me how long, it will really be dependent on how long we will be able to solve itong Middle East crisis. Hanggat hindi po ito nasusolve, hanggat yung Strait of Hormuz ay hinaharangan ng mga Iranians, ay talagang ang supply po ng langis ay magiging limitado and therefore magiging mahal. So I cannot tell you right now. We are all hoping that it will be short because in the long run, kapag mahaba po ito, talagang maghihirap ang ating ekonomiya. Kung base po sa pag-aaral po ninyo at sa mga diskusyon po sa komite, mas mainam ba na masuspend ang koleksyon ng fuel excise tax o may ginhawa ring maibibigay kung babawasan lang yung tax? Depende yan. That's why maganda yung katanungan, Robert, dahil what we are giving the President a power to is not to suspend entirely. Hindi necessarily zero tax. Pwede niya ring diskartehan ang bawat produkto kung sa tingin niya ano at sino ang pinakapaborableng o sinong sektor ang makikinabang. So pag pinag-usapan natin ng diesel, yung 6 na piso, pwede niya i-zero yan. Ang unleaded, 10 pesos, pwedeng gawing kalahati lang. Nasa desisyon niya yan, base sa tingin niya kung sino yung pinaka-apektadong sektor. Obviously, diesel is very important because ito yung pinaka-link sa mga pinakamahihirap nating kababayan. Maliban sa karamihan ng kagamitan o logistics o means of transport ng ating magugulay, ng ating public transport sector ay diesel, ito rin ang pangunahing ginagamit na gasolina pagdating sa ating mga electric generation or power plants. So, nasa kanyang diskarte po yan. Ang critical po dito is we should be able to intervene where it really matters the most to the poorest of the poor. Kung sa mga nakikita natin, pag tumataas po ang presyo ng gasolina, sunod-sunod rin tumataas ang ibang mga presyo ng mga bilihin. Kung sakali pong maipababa yung excise tax at bumaba po yung presyo ng petrolyo, kasabay rin ba ito na hindi rin tataas ng masyado yung mga
presyo ng mga pangunahing bilihin? Mas maganda rin ba ang magiging epekto nito? Tama ka. So dalawang purpose natin sa pagpapababa ng presyo ng gasolina. Right now, ayaw sana natin makialam dyan dahil siyempre importante ang revenue o ang tax collection ng ating pamahalaan. Yan ang ginagamit para pangtustos sa ating mga programang pangkalusugan at iba't ibang mga importanteng programa. Ngunit umaabot sa punto na kapag hindi tayo nakialam at hindi tayo gumawa ng paraan para mapababa ito, ang nangyayari dyan is magiging diabolical or masyadong magiging matindi ang tama sa ating ekonomiya. So importante ito hindi lamang para sa transport sector, para sa ating mga bumibili ng gasolina sa mga gas stations, but it is also very important because fuel is the main ingredient of manufacturing. Kahit ano pong pinag-usapan ninyo, whether maggugulay kayo, magsasaka, o isang malaking kumpanya na gumagawa ng semiconductor, apektado kayo sa presyo ng gasolina pag ito'y tumataas dahil gumagamit kayo ng kuryente, gumagamit kayo ng truck, gumagamit kayo ng tractor, gumagamit kayo ng pump boat para mangisda. So, really on both sides, importante itong makialam at magsakripisyo tayo sa tax revenue if only we are going to be able to sustain ang ating ekonomiya at ang ating mga kababayan. Kung kanina po sinabi nyo na hindi ho natin tiyak kung hanggang kailan ito at sana naman po ay matapos na po ito ng mas maaga. Pero meron po ba kayo nakikitang long-term plan in anticipation na maging prolonged po ito? Well, dalawa talaga, Maricar, ang pinakamaganda talagang paraan para makialam ang gobyerno is really a direct subsidy program. Ano ibig sabihin nito? Kasi dito sa direct subsidy program, malinaw at very targeted ang ating ginagastos. So kung nakita natin tinatamaan, una ay ang mga transport sector, mga jeepney driver, mga tricycle, mga grab, mga kung ano-ano pang nasa transportation business, yan meron tayong sistema dyan, yung ating pantawid pasada. So kailangan natin gawin ito bilang unang panangga pagdating dyan sa usapin na yan. Kapag may nakikita tayong mga kumpanya, o di kaya halimbawa, pumadyak ang kuryente na napakataas, pwede rin tayong magbigay sa mga 4Ps at sa mga pinakamahihirap ng assistance ng direct subsidy. Ang problema lang po natin sa direct subsidy is ang ating sistema today, kakaunti lang ang meron tayong mekanismo for that. Ano ibig sabihin? Meron lang tayo for the poorest of the poor para sa 4Ps. Meron tayo sa transportation sector sa pamamagitan ng DOTR, pagdating sa mga jeep, sa mga tricycle, sa DILG ito dinadaan, meron tayong mga mekanismo doon. Pero yung mga hindi poorest of the poor, particularly mga lowest middle class, ito yung hindi nakakaayuda. Pero tinatamaan ng matindi ito pagdating sa presyo ng gasolina. So, yung hindi natin kayang mabigyan ng ayuda, dinadaan natin sa malawakang pamamaraan at ito yung pagbabawas ng excise tax. So, may mga nagsasabi kasi na ang excise tax, may mga nakikinabang din na hindi dapat nakikinabang. Yung mga may-ari ng mga SUV, ng mga helicopter, ng mga aeroplano. Tama din po yun. Because really, if I were to compare it sa paggagamot, ang pagtanggal ng excise tax ay parang chemotherapy. So, kailangan mo talagang isubject yung kabuuan ng katawan para mawala yung cancer. Meron din pong magiging leaks o merong magiging makikinabang na hindi dapat. But right now, we don't have a very efficient targeting system except para sa mga poorest of the poor. So kailangan pa rin natin siyang gawin. Yes, sir. Katulad nga po ng sinabi nyo na maganda po yung subsidy at sa mga targeted po talaga ng mga beneficiaries. Pero paano ho yun? Dahil I'm sure mauubos at mauubos unless malalim po ang pagkukunan ng pondo para sa mga karagdagang subsidies. Tama ka dyan, Maricar, no? But right now, for 2025 budget, halimbawa, meron tayong 2.5 billion na nasa DOTR na pantulong nila sa mga public utility vehicles, jeepneys at saka mga itong mga modern jeepneys. So meron po doon. So ang point kasi natin dito is kailangan natin humanap ng paraan sa pamamagitan ng contingent fund ng Pangulo o di kaya ngayon pinag-uusapan na rin po sa House na magkaroon ng supplemental budget para po tayo ay merong mga pangtustos tayo sa mga direct subsidy programs. Simple lang ang direct subsidy program. Tama po yun, magiging magastos siya, lahat, etc. Pero ang philosophy po natin dyan is, pag hindi po natin sila tutulungan, mamamatay yung kabayo. So kahit kung hindi po natin ito gagasusin,
wala po tayong kabayong later on na mapapangalagaan o magagamit para sa trabaho. So, kailangan talaga natin mag-intervene because otherwise, kapag itong mga ito ay walang makain, magkakasakit, magiging pabigat pa po sila sa ating bayan. So we need to intervene so that we can protect them from these kinds of economic shocks. Maraming salamat po, Congressman Miro Quimbo. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Samantala, pinaimbitahan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa House Committee on Justice si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang kaugnay ng mga pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, malaki ang matutulong ni Carandang sa paglilinaw sa mga usapin tulad ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente, lalo na sa mga paratang ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Paliwanag ng mababatas, may malalim na karanasan si Carandang sa mga investigasyong pinansyal at sa pagsusuri ng mga bank records at SALN disclosures. Makakatulong umano ang kanyang testimonya sa pag-unawa ng komite sa mga ebidensyang pinansyal na ihaharap sa pagdinig. Inihayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Salpanelo na hindi siya tumatanggap ng bayad sa pagiging abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Panelo, matagal na niyang piniling maglingkod bilang legal counsel ng dating Pangulo nang walang kapalit na bayad. Sinabi pa niya na maging ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands para samahan si Duterte sa mga pagdinig sa International Criminal Court ay sariling gastos niya. Dagdag ni Panelo, pati ang iba pang miyembro ng Filipino legal team ni Duterte na dumalo sa pagdinig ay kanya-kanyang sagot din ang mga gastusin. Susunod, Mayor Joy Belmonte hinihikayat na tumakbong kongresista kapalit ni Representative Bong Suntay. At Defensor Melendez for 2028 lumutang sa Quezon City politics. Lahat ng yan abangan sa aming pagbabalik. Matapos manguna ang Quezon City sa tinaguriang highly urbanized city sa Pilipinas, hinikayat si Mayor Joy Belmonte na tumakbong kongresista sa ika-4 na distrito ng lungsod. Sa post ni Attorney Jess Falsis, binigyang diin ito ang mga award and recognition na nakuha ng lungsod sa pamumuno ni Belmonte. Aniya, kung hindi man sa Senado, nababagay siya na pamunuan ang nasabing distrito na kasalukuyang nasa ilalim ni Representative Bong Suntay. At sakali man na matuloy, hangad niya na maging maayos rin ang successor ni Belmonte bilang alkalde ng QC. Samantala, nagdulot naman ng espekulasyon sa mga taga Quezon City ang posible raw na tambalan ni na dating Congressman Mike Defensor at Councilor Aiko Melendez sa 2028. Matapos lumutang ang mga tarpaulin ng dalawa na may nakalagay na abangan, boto para sa Quezon City. Kaugnay naman ng inaasahang global oil crisis, nanawagan si Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda sa LTFRB na agad nang ilabas ang guidelines para sa Pantawid Pasada program. Ayon sa mambabatas, naabot na ang $80 per barrel na trigger point sa presyo ng krudo na magpapagalaw sa fuel subsidy program. Binanggit din niya ang inihaing House Resolution kaugnay dito na anyay na ihain bago pa man sumiklab ang tensyon sa Middle East. Sa bisa anya ng resolusyon, mas mapapadali ang pagbibigay impormasyon sa publiko kung paano makaka-avail at maipatutupad ang nasabing programa. Lalo na at paalala ni Salceda, maaaring umabot ng ilang linggo o buwan bago ganap na maipatupad ang programa tulad ng nangyari noon sa fuel subsidy sa ilalim ng train law. 70 araw na suspendido si Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capil dahil sa kasong graft na may kinalaman sa operasyon ng isang pogo sa bayan. Kinasuhan si Capil ng 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos unong bigyan ng pabor ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated.
Lumalabas din sa ulat na nabigong magsagawa ng maayos na inspeksyon ang alkalde sa lugar kahit may mga report ng torture, scam at prostitution. Samantala, personal na sumuko si Pampanga Board Member Estelito Lim kay Governor Dennis Pineda matapos maharap sa 10 kaso ng estafa. Siyam rito ay no bail. Hindi raw ibinabalik ni Lim ang pera at interes ng mga nag-invest sa kanyang negosyo tulad ng restaurant at shoe business. Inilabas na ng pamahalaan ang pondo para sa mga matagal nang naantalang road projects sa Pangasinan. Layo ng mga proyektong ito na maibsan ang matinding traffic at mapabilis ang biyahe sa mga bayan sa probinsya. Kabilang sa mga proyekto ang Villasis-Santo Tomas Bypass Road Bridge at ang Binalonan-Lawak-Villasis Diversion Road. Inaasahang mapapaikli nito ang biyahe ng mga motorista at mapapabuti ang daluyan ng transportasyon sa lugar. Target na matapos ang mga proyekto bago mag-2027. Nagalok ng 200,000 pisong pabuya ang Department of Public Works and Highways at si dating Northern Samar Congressman Paul Daza para maaresto ang suspect sa pagpatay ng isang babaeng DPWH engineer. Nagtungo sa Katarman, Northern Samar si DPWH Secretary Vince Dizon nitong Lunes para personal na makiramay sa pamilya ng 25 taong gulang na si Karen Corsino Del Valle. Binaril si Del Valle ni Sergeant Jerome Luz Tejero noong March 2 habang nasa motorsiklo siya at ang kanyang kapatid sa tapat ng Katarman Regional Trial Court. Idineklarang dead on arrival si Del Valle habang nasa critical na kondisyon naman ang kanyang kapatid. Sa isang pahayag, hinimok ng DPWH ang mga otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon para mahuli si Tejero na isang aktibong miyembro ng Philippine Army. Kumikilos na ang pamahalaang lungsod ng Bogo sa Cebu para matulungan ang mga residenteng apektado ng sunod-sunod na krisis. Personal na nagtungo sa Maynila si Bogo City Mayor Maria Shelo Mayel Martinez para humingi ng suporta mula sa pambansang pamahalaan. Layunin nitong mapabilis ang paglabas ng pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Nagbangon pa kasi ang lungsod mula sa 6.9 magnitude na lindol habang pinapasan din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa sigulot sa Middle East. Nakipagpulong si Martinez sa mga opisyal sa Maynila para iparating ang mga suliranin ng mga Bogohanon. Tiniyak ng alkalde na patuloy ang koordinasyon ng LGU at national government para matulungan ang mga residente at mapabilis ang pagbangon ng lungsod. Pumanaw na si Coronadal City Mayor Eliordo Bebot Ojena. Nakikiramay naman ang ilang mga politiko kabilang si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Malaking kawalan umano, sabi ni Tamayo, ang pagkamatay ng alkalde hindi lang sa lungsod ng Coronadal kundi sa buong lalawigan. Maalala rin anya si Ojena sa kanyang dedikasyon sa serbisyong publiko at sa pagtulong sa mga Coronadalenyo. Nagpaabot din ang gobernador ng pakikiramay sa pamilya at mga naulila ng yumaong alkalde. At good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang dito sa Politico 90. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sa kabila ng umuulang mga issue, tila mas nagiging makadiyos na ngayon si Benguet Lone District Representative Eric Yap. Sa Facebook page ng kongresista, sinabi nito na natutunan na raw niya ngayon ang pag-surrender at pagtitiwala sa Diyos. Lalo na't naniniwala raw siya na may plano at rason ito sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Samantala, from Congress to boxing ring naman ang naging eksena ngayon ni suspended Cavite Representative Kiko Barzaga, kung saan spotted ang pagkasa nito sa isang boxing match laban kay Prince Chicano. Sa video may kita ang pagiging game ni Barzaga sa pagkikipagpalitan ng suntok sa kalaban.
Gayunman, hindi ito nagtagumpay na anyay talo sa match sa boxing Posa pero babawi na lang daw siya sa susunod. Kaugnay nito, pinuri naman ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Greco Belgica ang umano'y tapang ni Barzaga, sabay hirit na practice lang para daw sa mga bubugbugin nilang mga korap. Bukod kay Barzaga, kumasa naman sa TikTok trend si Manila Vice Mayor Chi Atienza, kasama sina For the Record host Ryan Reloban at Charmaine Abong. Sa nasabing trend, makikita ang very dalagang Pilipina na groove ni Vice Mayor na swak pa rin sa taste ng netizen. Okay. Ayun, TikTok lang, pang good vibes talaga. Oo, pero, good vibes talaga. Hindi mo makikita kami gagawin namin. Sigurado ka? Baka mamaya dito na lang kita. TikTok na lang tayo. Pero nakita mo nga si Kong Barzaga, ay, sabi niya talaga mahilig talaga siya mag-boxing, pinakita niya. Pero kahit talo, athletic. bubugbugin daw nila ang mga korap na kanilang susubaybayan. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Ako si Robert Tan. Ako naman si Maricar Bautista. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.